Hello po, magandang hapon po mga ka-lockdown. Ito na naman po ang inyong kaibigan, ang inyong pong ka-lockdown dito po sa bansang Australia. Dito po ngayon upang mag-video po tungkol po sa aking pinaplano ng mga nakarang araw. At ito na po, natutupad na. At meron na po tayong pambili ng bigas para po sa ating mga tulungang kababayan. Yan po sa ating lugar sa bayan ng Pinagsanhan, Maragondon, Cavite. At ako po ay natutuwa, sobrang natutuwa po ko dahil sa maliit na bagay. Ako po ay makakatulong po sa ating mga kababayan, lalong lalo po ngayon na kailangan po ng pagsusuportahan po at pakikibahagi sa nangyayari po sa ating bayan ng Pilipinas dahil po sa COVID-19. So, magpasalamat po tayo sa Diyos, pasalamat po tayo sa Panginoon na nawa po tayo po ay hindi nahawahan ng virus na yan at tayo po ay nagkakatulong-tulong. Nag-video po ako dahil as part of requirements in YouTube at bilang po hindi ako sanay pa sa mga ganitong kalakaran ng pag-video ay gusto ko lamang pong paunawa sa inyo na ito po bilang isa po akong YouTuber na may YouTube channel, ito po ang talagang nangyayari dahil para po magamit ko po ito sa positive na pamamaraan at hindi po para kaya ng sinasabi ng iba na pwedeng kaya po ako nagaganto ay para po ipakita lamang at pasikat po ako. At gusto ko pong mapatunayan sa inyo na yung pong pag-accept ko po kay Sir Francis Leo Marcos ay akin pong tinutupad. At ako po ay muling nagpapasalamat sa kanya dahil po sa mabuti niyang kalooban sa pagtulong po sa effort niya sa ating mga kababayan na nahihirapan po ngayon ng panahon ng krisis. Napakarami niya na pong natutulungan. Sa kabila po noon, siya po ay pinabas pa rin. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin siya. At doon po ako na-inspire at wala po siyang pakialam sa sinasabi po ng iba. At kaya po ito na. Ito na po mga kababayan ang para po sa mga bigas. Ito po ay sweldo ko at ako po ikinararangal ko po na ito po ay pabili po sa aking kababatan ng bigas dyan sa bayan po ng sa baryo po ng Pinagsanhan, Maragondon dahil po ay dulong lugar na po halos ng Cavite yan. Isa na po yan sa dulong lugar ng Cavite. Kaya po ito pong perang pong ito na nahawak ko ngayon ay nawa po ay papasensya niya na po. Ito po ay pamimigay ko pero hindi po ito pamimigay ko lilinawin ko po, ito po ay mamimigay ko doon po sa mga kababayan natin, pero ibibili po ng bigas at dadaan po sa ating kababata at kaibigan po na isa pong pagkakatiwalaan ko dyan at nakikita po yung effort niya para po sa mga pagtulong po sa kapwa gaya po noong Taal Volcano eruption. Marami po siyang natulungan at hindi ko po nagawang makibahagi doon dahil ako po ay nabisi rin masyado sa umuwi po ako sa Pilipinas sa pag-aasikaso po sa bahay at hindi na rin po gaano nakapaglalabas. Anyway po, Sir Francis Leo Marcos, sumasaludo po ako sa iyo dahil po sa ginamit ko pong instrumento ng ating Diyos para ating Panginoon para makatulong po sa kapwa-tao. At nawa po ay marinig mo po ito, baka sakali pong makita mo at marinig po itong aking video na ito po, I accept your challenge po. Challenge accepted, Sir Francis Leo Marcos. At nawa po ay kung marinig mo ito at mapanood ay kung meron ka pong extra na mga bigas dyan ay matulungan mo rin po ang madagdagan po ang mga pangailangan po bigas din po ng bayan ng Pinagsanhan, Maragondon, Cavite, or kung saan man po sa Cavite gaya po sa Naik, Cavite, or sa isang lugar po sa Subic, Zambales. Yan. At maraming salamat po sa iyo.
dahil po sa ako po ay na-inspired lang talaga. At ang katotohanan po niyan, natagal ko na pong gustong tumulong sa aking kapwa, kaso lamang po dahil po sa kahit po ako nasa ibang bansa dito po sa Australia ay siyempre po dollar din po ang aking ginagastos at marami rin pong bills, kaya medyo hindi naman po minsan maganda ang overtime, kaya ang ginagawa ko po ay nag-ipon-ipon din para makapaghulog sa mga bahay sa Pilipinas at karoon po ng pangarap kong matagal ng sariling bahay. Actually hindi pa po akin yun at yun po inuhulugan ko pa. Bakit ko po nasasabi to? Kasi nga po ay yun po ang isa sa mga hadlang para po ako ay makapagpatulong sa aking kapwa na hindi ko po naman kano-ano. Paminsan-minsan nakakatulong po sa aking mga kamag-anak, pero hindi rin po madalas dahil nga po sa kakapusan din po ng budget. Kaya po ngayon ay sasamantalahin kong pagkakataon, kahit na po hindi araw-araw, ay makatulong po ako. At para naman po sa mensahe po sa ating mahal na Pangulo, inuulit ko po, Sir President Duterte, ako po ay saludo sa iyo dahil po kahit po sa edad mo ngayon, ikaw po ay talaga pong ginagampanan mo po ang iyong pagiging isang mabuting leader at ginagawa po ang lahat para po sa bayang Pilipinas at para po sa mga mamamayan upang mapaalalahanan po sila at mabigyan po ng mga suporta. At alam ko po na ginagawa po ang iyong tungkulin bilang Pangulo po ng ating bansa at sa kabila po ng marami pong mga pasaway, kahit na po may mga ayuda na yung iba ay nakukuha pa nilang magsugal at mag-inom. Nakalulungkot po, pero yan po ang nangyayari. At sana po naman magbago na po tayo. Kasi nga po ay hindi po napapanahon ng mga ganyang gawain. Ang bigay tulong po, nagibigay po ng gobyerno ay para po sa ating sariling pagkain at sa pamilya po natin dahil po lockdown. At kailangan po natin ito para hindi na po laging lumalabas dahil sa pinutupad na enhanced community quarantine. Ay sana po sundin po natin ito at para din po naman sa kabubuti natin ito. Huwag po tayong pasaway. At para po ang ating mga frontliners ay hindi naman po nahawahan ng mga kumakalat na virus na yan. At ganun din po ang ating pamilya. Ako rin po ay follower po din sa katotohanan po niyan ni Yorme Isko Moreno. Hello sir, Yorme Isko Moreno. Saludo rin po ako sa iyo dahil po sa mga naumpisa mo pong gawin sa Maynila. At nakita ko po yun, napanood ko po, sinusubaybayan po kita. Unang-una po yung kalinisan po ng Maynila, disiplina, yan po ay isa sa mga bagay na inumpisa mo pong ipatupad at ginagawa pa rin po. Kaya alam po ay naputol dahil po sa COVID-19 crisis, pero marami ko na pong simulan at nagagampanan po ng maayos ang iyong tungkulin. Saludo po ako sa iyo, Yorme. At naging malinis na po ang Maynila at maging ang Manila Bay po sa panunungkulan din po ng ating mahal na Pangulo, President Duterte, sa dinami-dami po ng nakaraang leader ng bansa ng mga panahon nila Pinoy, ni Gloria Arroyo, sino-sino pa, si Ramos at si Erap o kung sino pa mang maging presidente. Wala pong nakita ako na pagbabago po sa Manila Bay. Puro basura po, hindi po nila pinapansin at pinapahalaga at pangalagaan ng kalikasan. Yan po ay nakakalungkot, pero dahil po nangupo ang ating mahal na presidente, nakita ko po ang pagpapatupad niyan at inimplementan po talaga na linisin ang Manila Bay at mga iskinita na may mga ilog-ilog at nalinis na po. Kaya lang po ay marami pa rin mga pasaway. Nakalulungkot po dahil talaga pong hindi ko naman po nila lahat. Yung iba pong mga Pilipino ay wala pong disiplina. Sana po ay magbago na po tayo. Kasi nga po nasa atin din po ang ikaayos ng bansa natin. At ganoon din po kay Idol Sir Rapi Tulfo. Saludo rin po ako sa iyo dahil
alam ko po na napakarami mo na pong natulungan, sa financial man, sa kung ano na pong pagtulong sa kapwa-tao at sa mga mamamayan po na mahihirap sa ating pong bansa. Saludo po ako sa iyo, Sir Rafi. Masalamat po ako sa Panginoon at ipagpatuloy mo po ang iyong magandang gawain. At ganun lang po mga lockdown. Mag-iingat po tayo. At sa susunod po, part 4, ito po yung part 3 ng aking video, ay hiniling ko po sa aking kababata na si J. Villafranca Arceo na pagkabili po niya ng bigas, hindi naman po sa pagpapa-impress lang sa social media o sa YouTube, ay para po maging transparent po ang lahat-lahat at nga po makita po natin na talaga pong napupunta yung ating bahagi sa mga dapat pupuntahan. Ito po ay part lamang po ng pagiging isang YouTuber at ito po talaga ang panahon natin ngayon, digital age, kaya po nangyayari po itong ganito na nakikita na po tayo sa camera at depende naman po yun sa positive na pangunawa. Huwag na lang po natin bigyan ng kulay kung naman po ang mga nasasabi natin dito at naipakikita na kung naman pagtulong. Huwag na po nating husgahan maging sino pa man po ang tumutulong. Panahon po ngayon ng pagtulong, lalong lalo na may krisis, at kaya po tayo magtulungan sa abot po ng ating kaya at magpasalamat po tayo sa Diyos. Ito pong pera na to ay pagpasalamat po natin sa Diyos at sa Kanya po ito galing. Ako'y instrumento din lamang po. At nawa po pagpasensyahan niya na kung ano man po ang nakayanan ko. Siya nga po pala, baka kung malimutan, kaya ko rin po pinakikita ito dahil po may bahagi rin po rito ang isa ko na pong itinuturing na nanay o kaibigan. Nag-donate din po siya ng $50 para po dun sa mga bigas na pabibili ko po at itutulong po sa ating mga nahihirapang kababayan dyan sa Pinagsanhan, Maragondon, Cavite. At alam ko po may mga kamag-anak din po ako dyan, pero ayaw ko po maging selective. Si Jay na lang po ang bahala pong magbigay po at kung ano po ang priority niya na talagang dapat bigyan. Alam ko naman po na uunahin niya po yung mga talagang halos wala na pong gaya po ng mga senior citizen, ayun pong mga single mother dyan o walang wala po talagang kabubuhay para po makakain. Yan po ang priority. Kaya po bagamat may mga kamag-anak po ako dyan, siguro po kung makaluluwag ako ay tutulong pa rin po ako at wag po kayo magtatampo sa akin kasi po ayaw ko pong mamili ng tutulungan. Gusto ko po ipadala po sa kanya ito upang bili po ng bigas at siya na pong bahala, siya po ang nakakalam, pero hindi po ako nagsasabi na unahin ng mga kamag-anak ko dahil alam ko na pong mabibigyan din ng iba, pero siya na pong bahala ron. Huwag po kayo magtatampo sa akin. So ganun lang po at maraming salamat po. At sa susunod po na part 4 ng aking video ay nawa po makapag-video po siya para po may padala ko rin kay may paabot din kay Sir Francis Leo Marcos na natupad na po yung challenge na na-accept ko. At maging daan po yun upang makita niya at ang kahilingan ko po na kung mayroon pa siyang extra ay matulungan niya rin po sa mga bigas ang bayan po ng Pinagsanhan ang baryo po ng Pinagsanhan, Maragondon, Cavite. Dahil po alam ko po marami pong hirap na hirap sa lugar na yan. Yan po ay aking yan po ako nagkaisip, yan po ako nagsimula mag-aral. At alam ko po ang buhay po dyan noon, bagamat nagsumikap din po ang ibang kilala ko po dyan at nagkaroon po sila dahil sa pagsikap, pero alam ko po ang buhay din po dyan noon talaga pong mahirap. Kaya po gusto ko din lamang pong lumingon sa aking pinanggalingan at nararapat lamang po yon sa maliit ko pong kaparaanan. Ako po ay tutulong.
Maraming salamat po sa inyo at nawa po ay pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. At kayo po ay lagi mag-iingat, ganoon din po ako dito. Tayo po ay manalangin. Isang araw po ay matapos na rin po itong COVID-19 crisis na ito at maging normal na po ang buhay ng Pilipinas, ng mga tao sa Pilipinas at maging sa ibang panig pa po ng mundo. Ganoon din po rito sa bansang pinagtatrabahuan ko sa Australia. Okay naman po kami dito kahit paano, ako ng Diyos, at nakaka-survive naman po. Hindi naman po ako mayaman, pero dahil po sa pag-pray ko rin, pasalamat sa Panginoon, ako po ay niloob niyang makarating dito at yun po ay pinagpapasalamat ko po ng lubos sa Kanya. Kaya ano man po ang meron tayo, ano man po ang problemang kinakaharap natin, tayo po ay huwag makalimot at magpasalamat pa rin sa ating Panginoon. Dahil po sa kabila ng pagsubok niyan, ako po ay naniniwala na magpapasalamat po tayo para po makita ng Panginoon ng ating puso na tayo po ay talagang sa kabila ng pagsubok niya ay hindi po tayo nakalimot sa Kanya. Tayo po ay kumakapit sa Kanya. Hindi lamang po naman puro biyaya ang pinagpapasalamat, maging ang pagsubok po, diyan po niya kasi nasusukat kung sino po talaga yung para sa Kanya at hindi para sa Kanya. Ako po ay naniniwala po dyan. So maraming salamat po ulit. Okay, Auntie Grace na nagbigay po ng $50 karagdagan po sa pambili po ng bigas. Ito na po, Auntie Grace, ang inyong $50 kasama po ng iba pong pera pa na galing po sa akin. At bago ko mamalimutan, sana po sa makakapanood po nito at makakaalam, ito pong YouTube channel ko, sana po ay panoorin niyo po ito, ang video po ito, at kayo po ay sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, after niyo pong mapanood, pa-click lang po ang subscribe, ang like, at paki-share na rin po. At huwag pong kalimutan din na i-click o hit ang bell button para po sa updates po sa susunod kong mga video sa aking YouTube channel. Pasensya na po kayo kasi nabubulol po ako magsalita, hindi po ako sanay pa at medyo nagpa-practice pa po ng gusto. Natatawa lang po ako sa mga video po na iba at ako po ay kanya-kanya po sila ng style dahil gaya po ng napapanood ko po kay Romy Diaz impersonator, siya po ay talaga pong kahit po may crisis ngayon, siya po ay nagpapatawa. At parang hindi po naniniwala po ako para hindi makabigay po siya ng saya at hindi po ma-stress ng mga tao. Kaya nga minsan nakakita ko yung mga sinasabi niya pag siya daw ay bilyonaryo at ito nga niya pamimigay ko. Ganun din po, ito yung pamimigay ko pero hindi po pera, sa bigas po. Yan. Yan kanya, yan. Nasa labas po na yan, yung building na yan. Ay, hindi po akin yan. Hindi ko po mamimigay yan. Ako po ay nasisiyahan dahil sa mga sense of humor na ganun. So, ganun lang po muna mga ka-lockdown. At kumusta na lang po sa mga kaibigan at kamag-anak ko po dyan sa Pinagsanhan, Maragondon, Cavite at sa Subic, Zambales po. At isang araw po ay pag nakaluwag-luwag ay mga kamag-anak ko po dyan kung ano pa mga po ang kaya ko ay makakatulong din siguro ako. Mahirap lang po kumontak ngayon po sa mga kamag-anak dahil unang-una na ay hindi ko alam kung sila nakapag-load pa ng cellphone nila o paano po ba sila makakakuha ng konting tulong na ibibigay. Kung pipila pa sa wala na po kasing appearance ngayon sa bangko sa ngayon po, kaya po yun po, may hirap pong pumila kaya hindi rin po agad-agad may bigay ng tulong. And then tinatry ko rin po sa abot na makakaya po kontakin sila. Titingnan ko po. Wag lang po magtatampo mga kamag-anak ko, saan pa po kayo naroon, hindi ko po kayo nakakalimutan. God bless po sa inyo lahat. At maraming salamat po. Mag-iingat po tayo. At pagpalain po tayo ng ating Panginoong may kapal. At tayo po ay wag pong pasaway. Huwag na pong pasaway. Nakikiusap po ako. Para po matapos na po ang problema dyan sa Pilipinas. Kawawa naman po ang ating Pangulo. Matanda na siya. Tulungan po natin siya na maging disiplinado po tayo sa ating sarili. Ang mga frontliners po,
maawa po kayo dahil marami na po namamatay, doktor, nurse, ganoon din po ang ibang pulis na naawat, namatay na rin yata yung ilan. Magpasalamat po tayo sa kanila at makinig po tayo kasi po sila ay mga frontliners. Kung tutuusin po niyan, gusto rin nilang makasama ang pamilya nila at lockdown po, pero dahil po sa tungkulin, pagiging public servant, ay tinutulungan po nila ang mga naapektuhan po ng COVID at nagbibigay po sila ng treatment kahit na po very risky. Kaya po sana ay makita niyo po yon. Kayo po ay nasa bahay lang at susundin niyo lamang po na magpahinga at tiis-tiis lang po at nakaraos din yung mga binibigay po ng gobyerno. Hintayin po natin at doon naman po sa mga nabigyan, huwag na pong gamitin ko sa ibang bagay na walang kakwenta-kwenta, magsusugal, magiinom. Nako, please lang po. O yun lang po, maraming salamat po mga ka-lockdown. Hanggang sa muli po, magandang hapon po sa inyo. Saludo po ko sa inyo lahat. Para sa akin po, lahat po na mahihirap na kagaya ko ay mataas na uri at hindi po mababang uri. Thank you po.